having my long hair for quite a long time and nagsasawa na ako, so gusto ko naman maiba at marami tayong events na pupuntahan this month of October, so we're going to fix our hair and also part of the hygiene na rin kasi mainit sa Pilipinas, hindi kagaya nung nasa Australia ang lamig, so hindi mo kailangan talaga na magpa-short hair kasi panlaban sa lamig yung long hair, diba? So now, bago ko umalis, I'll have my long hair cut into bob cut. Tingnan nyo, later you'll see. I've been a client of this salon for several years and loyal ako sa kanila kahit saan ako pumunta. Nung taga Bulacan pa ako, talagang dinadayo ko yung salon nila. So now, it's been 2 years the last time na nagpunta ako sa kanila. So sila pa rin yung hinahanap ng salon and they are located, Snip Salon, Snip Hair Studios located in Bago Bantay. Ayan. Sasamahan niyo ako later. So dito na tayo, ang bilis no, parang 10-minute drive lang magmula Labresa Tower. So tingnan natin, kamusta na sila? Ito na ba yan? Ay, hindi pa pala. Ito siya, ayan na siya. Pasok na tayo. Ayan, andito na kami sa, andito na ako pala sa Snip Hair Studio. Ayan. Meet Jong! Hello, good morning. Yan. So, ganyan gagawin sa buhok natin. Wow. Linis siya. Pero ayusin pa yan mamaya. Ako ba na tayo? I'm sorry. Sige. Hello, Mama Jong. Mga Jong. Wow. Tapos na kami ni Mama Jong. Thank you, Mama Jong. Welcome. Ilang panahon na ibinata natin. 5 years. Finally, natapos din tayo sa salon. Kakain muna tayo kasi it's almost 1:30. Hindi pa tayo naglalaro. Let's go! Umata tayo ng ilang panahon. Ito tayo ngayon sa Inasal. Hindi siya masyadong puno. Favorite ko to at matagal kong linis. Kakain muna tayo bago tayo pumunta sa Manila. Nakapacheck ko kasi yung aking mini. Kaya tayo. Nagutom na ako. Sabaw muna. Nakakatuwa yung Inasal dito sa Annex. Alam nyo, parang 30 minutes na ako nag-iintay. Less than, oo. Kada 30 minutes na. Parang tatlo na yung lumagpas sa akin. Hindi yata sa ibang order ko. Tapos pagdating dito sa akin, ilaw yung manok ko. Kakatuwa, di ba? Guys, yun na ganitong sitwasyon. Gutom na ako talaga. Kailangan natin ng mahabang pasensya, lalo na pagka-inasal. Sinaalam niyo naman pagka-inasal pang masa to, diba? Pero dapat intindihin natin na nagkatrabaho ng maayos ng mga crew dito, nagkakamali din na ibigay kasi yung order ko sa iba. So nakita ko tatlo yung orders na dumaan sa akin bago na ibigay yung order ko. Dahil gutom na ako, nagpasensya pa rin ako. Alam nyo, sa food industry, kailangan natin ng ganito. So, lesson learned dito, babaan na pasensya, no matter what. Kasi food service to. Pwede nilang gawa naman sa mga yung pagkain natin, pwede serve sa atin. Kaya dapat lagi tayo mabuti. Lagi tayo mabait sa kanila. Ang hinahabol ko talaga, inasal.
Kaya kahit maghintay ako, okay lang. Diba? Sorry. Buti hindi ko nahulog. Galing na tayo ng Manila Hearing Aid kasi pina-adjust ko yung hearing aid ko. Good thing kasi madali siyang nagagawa. So, malapit lang ako. So, thank you kay Dr. Miles. Ayan, hindi niyo nakikita na naka-hearing aid ako. Okay, so pauwi na tayo. MRT na tayo.